Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Kung saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Mga kagabay, lusot na ang batas ng diborsyo sa Pilipinas. Pinagtibay na ito ng ating Kongreso sa pamamagitan ng Senado. Sa matagal ng balak, sa matagal ng mga hakbang, sa matagal ng mga pagpaplano na magkaroon ng diborsyo, ang duyan ng Kristyanismo sa Asya, ang bansang Pilipinas, sa pagkakataong ito, sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumusot ang diborsyo. Wala naman tayong karapatan na hadlangan ang anumang batas ng ating mga mambubutas, ng mga senador, ng mga congressman, at ng may mga nagnanais na maisot na ang batas ng diborsyo sa Pilipinas. Tulad ni Jesus, masasabi natin naganap na, natupad na, ayos na, tapos na. Ngunit sa puntong ito ng ating gabay na igay, ating tatalakayin na ang diborsyo ay labag sa kagustuhan, labag sa kautusan ng Diyos. Ang diborsyo ay pakana ng demonyo, pakana ni Lucifer, upang magkakasala, lalong-lalo na sa mga mahihilig, sa maraming asawa, sa maraming mga pagpapalit-palit ng pagsasama bilang mag-asawa, ngunit hiwalay o kaya maraming pamilya. Matagal ng sakit ito ng mga Pilipino. Kaya marami ang nagdanasa na magiging legal. Legal man ito sa batas ng tao, labag pa rin ito sa batas ng Diyos. Sapagkat mismong sa Biblia, mababasa natin at mapapatunayan natin ayaw ng Diyos na magkahiwalay ang mag-asawa. Sa paraiso, sa lumang tipan o sa Old Testament, nilikha ng Diyos ang isang lalaki. Nilikha ng Diyos ang tao, isa yung lalaki. At nakita ng Diyos na malangkot ang naturang nilikha niya. Kaya naisipan ng Diyos na likhain ang babae mula sa isa sa mga tadyang ng lalaki. Kaya ang ating unang mga magulang, sina Adan at Eva, ay ikinasal ng Diyos sa paraiso. Doon nabuo ang tinatawag nating kasal. At ang kasal ay ginawang sakramento sa panahon ni Jesus. At sinabi ni Jesus na ang sinumang pinagbaklod ng Diyos ay hindi maaring bubuwagin, paghihiwalayin ng sinuman at ng anuman. Sa madaling salita, kumakatawan sa Diyos ang mga pari, ang mga huwes, ang mga mayor,
at ang sino mang pinagkakaroon ng batas ng tinatawag nating authority to solemnize marriage. So malinaw na ang batas ng kasal, ng matrimonyo, ang sakramento ng matrimonyo ay kagustuhan ng Diyos. Mayroon tayong tinatawag na family preservation. Ang pamilya, ang mag-asawa, ang ama, ang ina, at kung magkaroon sila ng anak, mabuo ang isang pamilya, hanggat sa lalaki ang pamilya. Ito ang dapat nating dito nakilala ang Pilipino sa pagpapahalaga ng tinatawag nating family life. Sa totoo lang, ang ating simbahan may mga ministry ng buhay, pamilya, at lipunan. Saan nais ng ating simbahan na magkakaisa at magkabuklod-buklod ang bawat pamilya. Dito nakilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga sa kabubuhan ng isang pamilya. Bagamat makikita natin ang mga tinatawag na broken family, broken home, nang ibig sabihin nagkahiwalay ang mag-asawa, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya at nawawala ang tinatawag nating family values. Wala nang halaga ang isang pamilyang basag, wala nang halaga ang isang pamilyang basag. Kaya marahil ito ang nagiging dahilan upang yung mga mayayaman, ang ating mga politiko, magiging ang ating mga nasa gobyerno, magsusumikap upang maisabatas ang batas ng diborsyo. At ang malaunan nilang hinihiling, ang matagal na nilang pangarap, nagkaroon ng katuparan sa administrasyong Marcos Jr. Mahirap sasabihin, ngunit makikita natin na ang pangunahin nating mga politiko, ang mga pangunahing nanunungkulan sa gobyerno ay maraming pamilya ang ulo. Ang ama, maraming asawa. Kaya maraming anak na magkakaiba ang magulang at hindi maganda ang magiging resulta. Kaya upang maiwasan ng ating mga mambabatas ang kasalanan na ang matrimonyo labag sa batas ng Diyos, gumawa sila ng paraan. At ito ngayon, dahil sa kanilang talino, sa kanilang galing, pinagtibay ng Senado, at alam natin na mabilis pa sa alas 4 na pumirma si Marcos Jr. sa pagpapatibay ng batas ng diborsyo. Nakakalungkot isipin na tayong mga Pilipino na nagmamalaki na mga Kristiyano, na itatak sa kasaysayan ang ating pagiging Kristiyano, subalit ito ay winasak ng ating mga politiko at ang mga taong nilusoban ng demonyo upang wasakin ang sagradong kasal. Itinuturing na lamang na isang pangkaraniwang papel na kayang itapon sa basura ang marriage certificate, ang marriage contract. Sayang ang batas na yan.